Nagsagawa ng rally sa harap ng COMELEC sa Santo Tomas City, Batangas ang grupong Storm at Solidarity for Truth and Justice. Ang naturang mga grupo na nawagang buksan ang 3 ballot boxes para patunayang walang anomalya noong May 2022 elections. Nakatutok si Denise Abante. Matapos ang isinagawang misa sa St. Thomas Aquinas Church sa Santo Tomas City, Batangas, nagtungo sa tanggapan ng COMELEC ang mahigit 50 mga miyembro ng September 21 Reform Movement o STORM at Solidarity for Truth and Justice. Buksan ang ballot boxes! Buksan ang ballot boxes! Buksan ang ballot boxes! Ang kanilang sigaw, buksan ang 3 ballot boxes na umano'y ipinangako ng COMELEC noong November 2023 para patunayang walang naging anomalya sa naging eleksyon noong May 9, 2022. Ayon sa grupo, napili nila ang Santo Tomas City dahil sa hiling umano ng ilang natalong kandidato na mabuksan ang kanilang ballot boxes para sa manual recount. Because there is a election protest here. There are several election protests, pero dito humingi yung 3 kandidato na buksan yung ballot boxes. At tapos si General Rio nalaman at sinabi ni General Rio, sige, kung gusto niyong patunayan na walang anomalya, buksan natin yung gawin natin hinihingi nila, buksan yung ballot boxes. Kung ano yung nasa ballot box, i-compare mo sa transmit from that IP address. Isa si dating DICT Acting Secretary Eliseo Rio Jr. sa mga IT specialist at ngayon namumuno ng Truth and Transparency Trio Movement o TN Trio sa nagpadala ng sulat sa COMELEC hinggil sa kanilang umano'y naging obserbasyon noong 2022 elections. Noong May 9, 2022, napuna namin na ang bilis ng unang oras ng pag-transmit, pag-reporting dun sa transparency server na talagang extraordinary fast. Kinwestiyon namin yon. So nagkuha na kami sa COMELEC na pakita yung records ng mga transmission. Wala silang pinakita. Sa isang pahayag noong November 14, 2023, sinagot na ito noon ng COMELEC. Pero para kay running priest Father Robert Reyes ng Solidarity for Truth and Justice na siyang nanguna sa rally, dapat buksan at ipakita sa publiko ang laman ng mga ballot boxes para malaman ang katotohanan. The church is a moral institution. We are here always to demand for the truth. We're not asking for sana manalo yung kaibigan namin. Hindi ko kilala yung 3 kandidato na yan. Ang hinihingi lang namin, COMELEC, please be transparent. Transparency. There's nothing political about that. It is a moral condition of the democracy, transparency and truth. Ang mga nagsagawa ng rally mula sa Maynila at iba pang lugar pero walang residente mula sa Santo Tomas City ang lumahok dito. Halos 30 minuto ang itinagal ng rally. Etong rally na to ay preparatory sa rally sa susunod na Biyernes sa harapan ng COMELEC. Intramuros. Kasi every last Friday of the month may misa at meron kaming rally sa harapan ng COMELEC. Kaya ngayon, paiigtingin na namin yung paghingi sa COMELEC. Sinusubukan pa ng GMA Regional TV na mahingan ng bagong pahayag ang COMELEC hinggil dito. Kasama si Buhay Adante Jr., Denise Abante, Balitang Southern Tagalog.